para sa naghahanap ng comparison ng Zenlo M5 Plus at ng Atom Night Reaper 2. Sana magustuhan niyo po yung video na to. Unahin ko po muna itong Zenlo M5. Ito po yung kanyang itsura. Ito po yung kanyang side view. Nasa gilid po yung kanyang logo. At ito naman po yung kanyang likuran. Meron po itong fan sa likod. Next naman natin, itong Atom Night Reaper 2. Halos same po sila ng design. Kung titignan po ninyo, ito po yung kanyang harapan. Nasa harapan po yung kanyang logo. Ito po yung itsura ng dalawang ilaw pag pinagtabi. Same po sila ng sukat. 60 by 80 millimeters. At may bigat na 380 grams. Kung titignan nyo talagang maigi, walang pinagkaiba sa design yung dalawang to. Kahit sa cover ng fan sa likod, same yung design ng dalawa. Dito lang sila nagkaiba sa design ng cover ng lens. Bukod doon, wala ka nang makikita pagkakaiba sa dalawang ito. May nakalimutan ako, meron pa pala silang pinagkaiba. Magkaiba yung kanilang wattage at saka sa presyo. 4,200 yung M5 at 6,500 naman yung Reaper 2. Inuulit ko lang po, lalo na po sa mga bago dito sa aking channel. Hindi po sponsored yung aking ginagawang test. Ginagawa ko lang po ito para maging sulit ang pagbili ninyo. May nag-request sa atin kung gaano ba kalakas ang ilaw pag nasa harapan ka ng motor. Kaya ito, ginawan ko ng video. Nasa harapan ako or nasa may bandang dulo ng ilaw. At ito yung nakikita sa aking camera. Pero nung nag-change ito sa yellow light, nakikita nyo naman na sumobra or tumaas yung intensity ng ilaw at masyado na itong nakakasilaw. Ito naman yung nakikita sa harapan ng motor nung inopen yung high na yellow light. Sadyang nakakasilaw ang high beam, lalo na sa mga kasalubong. Hindi ito gaya ng low beam na kahit papano medyo mababa ang positioning ng ilaw. Kahit mas mahina ang lux ng combi light, pag ito yung nakasalubong mo, sigurado masisilaw at masisilaw ka dahil malakas at mataas ang ilaw nito. Ito yung road test review ng M5 at ng Reaper 2. Pinagsabay ko yung ilaw ng dalawa. Ito yung kanilang white light. Sa bandang kaliwa, yung M5. At sa bandang kanan naman, yung Reaper 2. Napapansin nyo ba yung diferensya ng dalawang ilaw? Yung liwanag or yung intensity sa kaliwa versus dun sa kanan. Mas maliwanag di hamak yung nandito sa kaliwa compared sa ilaw na nasa kanan. Pero pagdating sa lapad ng ilaw, hindi naman sila nagkakalayo. Medyo mas matingkad lang talaga ang pagka-white ng M5 versus Reaper 2. Ito naman yung kanyang yellow light. Ganyan kalapad yung ilaw nila. Ito naman yung mixed light. Malapad at malawak ang area na nasasakop ng mga ilaw na ito. Ipapakita ko lang yung buga ng ilaw sa ibang perspective. Ito yung Atom Reaper 2. Yan yung kanyang white light. Makikita nyo naman kung gaano kalawak ang inaabot nito. Pero nung binuksan na itong M5, kitang-kita nyo yung tingkad ng ilaw ng M5 compare sa Atom Reaper 2. Check din natin yung yellow light. Unahin natin itong Reaper 2. At ito naman yung sa M5. Kitang-kita yung diferensya sa ilaw. Check nyo naman tong mixed light ng dalawang ilaw. Ito ang Reaper 2. Then, ito naman yung ilaw ng M5. Itinuto ko lang siya sa ibang bahagi ng kalsada. Yan ang ilaw ng Reaper 2. Ito naman yung M5. Napansin nyo na ba yung pagkakaiba nila sa liwanag? Pansinin nyo itong nasa may bandang gitna ng screen. Yung pagkakahiwalay ng ilaw ng bulb 1 sa bulb 2. Makikita nyo na mas matingkad talaga
yung ilaw na binubuga dito sa kaliwa versus sa kanan. Ito yung ating power supply. Dito makikita natin kung ano ang wattage ng bawat bulb pag binuksan na. Unahin naman natin itong Atom Reaper 2. Ito yung kanyang specs. Yan yung makikita sa likod ng box. Ito ang white light ng Atom Reaper 2. Nakikita nyo naman sobrang tingkad ng liwanag. Pero pag in-adjust na natin sa tamang settings, ganito na lang dapat siya kaliwanag. Yan dapat yung nire-record natin. Hindi dapat dinadaya sa recording ang liwanag ng bawat mini driving light para fair at walang daya. Pero kahit dayain yan, basta gagamitan natin ng mga device, lalabas at lalabas yung totoong parameters or specs ng mga yan. Base dito sa ating power supply, yung white light ng Atom Reaper 2, umaabot lang ito ng 28 to 29 watts. Yan po ay per bulb. Isang bulb lang yung gumagana. At pagdating naman sa yellow light, ito po ay umaabot lang din ng 28 to 29 watts kada isang bulb. At nang nag-open na tayo ng combination light ng white at yellow, ito ay umaabot na lang ng 26 to 27 watts. Per bulb po yung reading na nilalabas dito sa ating power supply. Dito naman tayo sa M5 Plus. Ito yung nakalagay sa likod ng box. Hindi naka-indicate yung wattage dito. Pero dito sa ating actual, ito yung white light ng M5. Ito ay umaabot ng 48 watts. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito sa test. Ito naman yung kanyang yellow light. Dito, umaabot lang ito ng 47 to 48 watts. At pagdating naman dito sa mix or combination light ng white at yellow, ito ay umaabot na lang ng 44 to 45 watts. Sunod naman natin itong lux meter testing. Uunahin nating itest itong Atom Reaper 2. Siset lang natin sa layo na 2 meters yung ating sensor. Yan na po yung magiging standard natin. Ganito po yung ginagawa ko. Pagkukuha na ng lux ng bawat driving light, pinakita ko lang ito para makita ninyo na walang daya yung test na ginagawa ko dito. Atom pa rin po yung nakalagay dyan na merong 28 watts. At ito po yung lumabas na reading sa kanyang lux. Pero bago ko ipakita yung reading dito, ito ulit yung nakalagay sa likod ng box. Dito mababasa ninyo na meron itong 6,000 lumens. Pero dito sa loob ng 2 meters na layo, ito ay umaabot na lang ng 3,000 lux. Yan po yung actual reading natin dito sa Atom. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ang lumabas po na reading doon sa ating lux meter sensor ay ito po. Ito ay nasa 3,500 lux. Yan po ay isang bulb na gumagana. Dito naman tayo sa M5 Plus. Dito makikita nyo na nasa 10,000 lumens yung bulb ng M5. Ngayon, makikita na natin kung totoo yung sinasabi nung nandun sa likod ng box. Different perspective or dalawang perspective yung pinapakita ko dito para makita nyo na walang daya yung ginagawa ko. Ito ang lumalabas na reading dito sa ating lux meter. Yung isang bulb ay umaabot ng 5,500 lux. Yan po ay sa loob ng 2 meters na layo. At pagdating naman po dito sa yellow light ng M5, ito ay umaabot ng 6,000 lux. Yan po yung reading dito sa ating lux meter. At pagdating naman dito sa combination ng white at yellow, ito
ay bumaba na lang ng 3,500 lux. Ganyan po yung reading na lumalabas dito sa ating sensor. Bumaba ito compared kanina. Para sa mga nagdududa pa, kung totoo yung reading ng M5 at ng Reaper 2. Dito makikita nyo pinagsabay kong i-read yung dalawang ilaw. Inuna ko lang ng konti itong si M5. At dito makikita nyo, ito ay umaabot pa rin ng 5,000 lux. At nung ibinaba ko ito at nang si Reaper 2 naman yung aking ni-read, eto makikita nyo, ito ay umaabot pa rin ng 3,000 lux. Walang nagbago sa ating testing. Yun at yun pa rin yung lumalabas na reading kahit pagsabayin pa natin silang i-open. Ito naman yung side-by-side comparison ng dalawang driving light natin. Reaper 2 yung nasa ibabaw at M5 yung nasa ilalim. Kung makikita nyo naman, dito sa ating power supply, umaabot lang ito ng 76 watts. Dahil isa pong 48 at isa pong 20 plus lang po ang wattage ng Reaper. Kaya ganyan lang po ito kataas. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po nagustuhan nyo ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. Makakatulong pa po sa akin yan para patuloy na makagawa ng comparison videos. Lalo na't napakarami na mini driving light na available sa market. Makakatulong ito para mas makapili kayo ng mas maayos at mas maganda at sakto sa budget. Maraming salamat po ulit. God bless po at ride safe sa inyong lahat.